Missionaries Church of Christ, 30 minutes. Ito si Mr. Mercado, very evasive. Very obvious yung kanyang pag-iwas. Pero tingnan nyo lang itsura niya. Diyan nyo makikita itong taon to hindi tapat. Sapagkat kung tapat na tao to, sasagutin niya ang tanong. Pagkat ako, ang tanong ko, batay sa pahayag niya. Batay sa pahayag niya, batay sa doktrina nila. Kaya kayo mga kababayan sa Batista, mag-isip kayo ngayon. Eto, hindi ko sinabing umalis kayo, mag-isip kayo. Eto, sabi ko, kanina, kanyang binanggit yung 2 Korinto, 10:18. Hindi subok ang nagtatagubili sa kanyang sarili. Siya pa pumasa nun mabuti kung bini tayo Hindi natin sana narinig. Sana hindi ko rin narinig, hindi ko na itanong. Narinig ko. Siyempre, susundan ko siya ron. Kasi sinasabi niya, ganyan ang debate Susundan mo yung sinasabi ng kalaban mo. Ngayong itinatanong ko yung sinabi niya, tinatatuanan niya. Di very obvious. Tamo, tinanong ko sa kanya, binanggit mo yung 2 Korinto, 10:18. Nasabi mo, hindi subok ang nagtatagubili sa kanyang sarili. Binasa mo yun. Kaya tinatanong kita, may mababasa ka ba na si Mrs. Ellen G. White ay inutusan ng Diyos para mangaral? Sabi niya, mamaya na. Siguro narinig niyo yan. Ito, ako, panahon ng aking pagtatanong. Siya naman, panahon ng pagsagot. Yung pagpapaliwanag, may oras. Yung pagsagot, may oras. Di halatang halata. Isipin mo yan. Ang liwaliwanag naman na sinabi niya, inutusan daw ng Diyos. Approved. Subok daw yung approved by God. Tinanong ko, para approved ng Diyos, inutusan ba yan? Dahil ang mga lingkod ng Diyos, inutusan mangaral. Inutusan gumanap ng gawain ng Diyos. Mamaya na raw. Totoo naman kaya yan. Totoo naman kayang mamaya nga. Marami ng pangako ito, hindi tinutupad Kanina pa ito nangangako Ang pangako niya, babasa siya. Kanina, noong talata, magpapatotoo na yung kasama ni Pablo, magpapatotoo ng pagka-apostol ni Pablo. Hanggang sa natapos, wala namang binasa. Ito, nangangako na naman. Nangangako na naman. Ang pangako nito, napapako. Alam nyo kung bakit? Walang mababasa. Kasi, pag hindi may mababasa, sinasabi agad, showdown, showdown, showdown. Tuso. Siyadong dapat marunong ka manindigan sa sinasabi mo. Hindi ka naninindigan Dapat tunay, hindi lang tayo tao ng Diyos. Tunay pa tayong lalaki. Sabi mo, babasahin mo. Hindi mo naman binasa. Ngayon, sabi mo, mamaya, panahon ngayon ang pagsagot mo. O ako ba, nasabi ng mamaya? Ito mo yan? Basta't sinabi mo, sinasagot ko. O ikaw, mamaya, tingnan natin kung totoo na naman yan. Ayaw magpakalalaki ito Eto, no? Tinanong ko sa kanya, sabi ko sa inyo, ito ang pakikipag-usap. Sinusundan lang natin yung sinasabi niya. Eto, may mga binasa siyang talata. Binasa niya ang 12:17. Binasa niya 19:10 ng Apokalipsis. Na yung daw lingkod ng Diyos, yung alipin ng Diyos, may patotoo ni Jesus. At yung patotoo ni Jesus, espiritu ng hula. So, si Ellen White, lingkod ng Diyos. May espiritu ng hula. Ito ngayon nga, tinanong ko sa kanya, kung mabasa ko
na mayroong maling hula si Ellen G. White, tatanggapin mo, bula ang propeta siya? Oh, anong ginawa niya ngayon? Nag-ingay na lang siya. At sabi niya, wag sa inyo, wag sa inyo. Eh siyempre, bakit ko babasahin niyo sa amin? Paniniwalaan mo ba kami kung sa amin? Ang binasa ko, Encyclopedia Britannica, page 423, volume 6. Pahiram mo nga sa kanila yan. Pahiram mo nga. Oh, basahin nyo to. Para matuto kayo. Ako nagbibigay. Ayaw niya. Kunin mo ulit. Ayaw eh. Hindi natin sila pipilitin. Ayan ang pangangatwiran niya. Tinyo kababaw ang pangangatwiran niya. Noong binasa ko, that the United Nations, through its support, the United States, through its support in the United Nations, for the restoration of the Israel as a nation, and it was proclaimed by year 1948, May 14, 1948. O narinig yung sinabi niya. Nation yun! Nation yun! State yun! State! Oh, state! Pambihira pala to si Mercado. Magkakaroon ba ng Jerusalem pag walang state doon? Mr. Mercado, ewan ko kung saan mo natutunan yan. Wala naman sa libro yung sinasabi mo, kahit sa akla. Lulusot ka pa eh. Lulusot ka pa. Oh. Maski magpaturo ka kay Obidos, tanong mo kung tama yun. Sabi niya, state yun. Hindi maaaring magkaroon ng city without the state. Bakit? Sapagkat ang city nasa loob ng state. Pambihira ito si Mr. Mercado. Mabuti na lamang kahit papaano, alam natin yan. Kaya yung mga walang alam, nakakaawa, lolokohin. Kung maloloko, ay tayo ba magpapaloko sa kanya? Hindi. Kaya kung mga minaloko na siya, sana wag na madagdagan. At sana yung ibang tao ay makapanumbalik sa katotohanan. O, isipin mo, pagkatapos, ako nga dito may mga tanong pa sana Ngayon,